Wala akong nibahid ng pagsisisi. Yan talaga daw ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni VP Inday Sara Duterte nung binisita niya ito sa kanyang piitan doon sa The Hague, ICC. Ang sabi ni Tatay Digong, lahat ng ito ginawa ko para sa bayan ko. Panoorin niyo po. Sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. At wag daw kayong mag-alala, mga kababayan, dahil hindi naman siya nasa selda yung talagang may rehas. No, para lang compound lang, mga kababayan. Malaki, nakakagala siya dahil hindi po daw yan ordinaryong kulungan Kaunti nga po ang nakakulong doon. At ayon mismo kay dating Pangulong Duterte, sabi niya kay Sara na para lang daw nasa hotel siya. At least, mga kababayan, mayroon pang TV, maraming libro. Yan din ang gusto ni dating Pangulong Digong. Wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did. Walang bahid ng pagsisisi. Sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Tapos anong sinasabi ng mga bangag ngayon, mga kababayan? Nagpalabas agad ng survey at malamang yan ang isasaksak nilang fake news doon sa ICC na 51% daw ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagpapatapon kay Digong sa ICC. Wow! Ang galing talaga mangbudol ng mga animal na ito, mga kababayan. Gagamitin nila ang media, mga survey, para mangloko, mga kababayan, mangbudol. Mga animal. Naman siya, nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, may hospital pa sa loob, mga kababayan, ha? At least, no? Hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Very good spirit. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. 50-50 ang ulam. 50 masarap, 50 hindi. Hindi sanay, mga kababayan, iba kasi yung ulam doon. Iba sa atin. May nung half-half. Hiniling ko, half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. Ang sinabi niya sa akin, ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel exam. Yes. At least, no? Pero mas gusto po rin natin umuwi si Tatay Digong, mga kababayan, dahil eto, maganda yung sinabi ng kanyang mga kababayan, abogado, batikang abogado ng ICC, na malakas ang kanilang depensa, mga kababayan, malakas ang kanilang laban at very confident siya na mapapauwi si dating Pangulong Duterte at maa-acquit as soon as possible. Except that, pupuntahan po siya sa sarili niyang cell. Nandun siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So, meron po patient detainee. So, nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po siya. At gusto ni Tatay Digong, mga kababayan, na pauwiin na si Sara as soon as possible. Dahil, alam nyo ba ang ginagawa ng mga bangag na yun, mga kababayan? Nagsasuggest, mga kababayan, na imbestigahan daw si Sara Duterte na naman nung mayor pa siya ng Davao City. At ang plano siguro, mga kababayan, na mga bangag, iidawit si VP Inday Sara sa asunto sa ICC. Nako. Pati si Sara, ipapakulong din ninyo, mga animal. Mga jablong ito, mga kababayan. Yung medicine sa pinadala? Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. Ang lakas ng hangin dyan. Ang lamig pa, mga kababayan. A note of dapat may gloves si Sara, no? The list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba? Ano yung proseso? It's online. It's online. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. Every visitation, may kababayan, mayroong application.
Hindi talaga basta-basta. And then, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya. But apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Iba pala. Hindi pala basta-basta mga kababayan makakapasok kung sino-sino na bisita. Dahil dadaan muna sa approval ni Tatay Digong. O gusto ko makita yan. O ayaw ko makita yan. O attorney dahil baka mayroong magpapanggap mga kababayan. Baka si Trililing, bisitahin si Digong. At least si PRRD ang may hawak ng decision kung gusto niya makita o hindi. Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano pong nag-apply. nangyari? Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday. And then, mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede palang magpadala ng letter sa loob. Yeah. So yan nga ang plano mga kababayan, i-consolidate daw mga kababayan yung letters natin. Mayroong yung nananawagan mga kababayan na ipadala doon ang mensahe ninyo kay Tatay Digong. Tapos i-consolidate dahil mahal ang magpadala ng letter mga kababayan. At least doon mababasa ni PRRD, no? Marami sa ating mga kababayan, no, ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Okay. Babasahin nila yung sulat ninyo. Imamarites pa nila mga kababayan ang sulat ng mga ICC bago ibigay kay PRRD. Pag nakita nila na walang problema sa sulat, nothing incriminating. Kaya pala naghahanap sila ng translator. Dahil hindi siguro nakakaintindi ng Tagalog, Bisaya, Cebuano. Napagastos patuloy ang ICC. Pauwiin nyo na kasi yan. Politika lang naman yan yung mga ICC nito. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para bumibisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. Hindi pala sila kasal ni mga kababayan, no, Hanilet? Unmarried, meaning mga kababayan, single. Akala natin nagpakasal sila sa huwes o sa korte. Hindi pala. Si President Duterte, so he's single. Si President Duterte, so he's single. He is so ang single. next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa... Si Kitty na lang. Si Kitty na lang. Anyway, tapos na bang nag-aral si Kitty? Ewan lang natin. Pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Hindi, parang hindi pwede. Pwede nilang tanungin, pero... Wag na, baka mayroong magpapanggap mga kababayan tapos lagyan ng lason. Top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni Natural! Ang kapal! Sa tingin natin yan talaga ang pinaplano nila mga kababayan na kaya malakas ang loob ni Nograles mga kababayan kahit alam niyang wala siyang kalaban-laban. Dahil sa tingin nila pag madampot yan ng ICC, ang lalakarin natin ay paano siya masuspinde. Paano ma-disqualify? Kaya ba ninyo? Hawak nila ngayon ang batas mga kababayan. He's looking forward actually na mag-mayor. Kaya nga sabi niya kanina sabi niya, hindi pa naman ako mayor so dito lang muna ako. So hindi po yun maapektuhan yung kanyang candidacy of him being here? Hindi. Dahil ang next hearing mga kababayan, September.
ang ruling ng COMELEC, kapag hindi ka pa convicted, qualified ka pa rin. Pero mga kababayan, alam naman natin ang mga balahibo ng mga ugok na yan. Demonyo. Baka magtitwist na naman sila mga kababayan, hahanapan nila ng butas. Sasabihin nila, oh, wala man dito sa Pilipinas. Ang law na iyon ay applicable lang dito sa Pilipinas kapag tumakas na sa ibang bansa ang tao. Eh wala na yan. Hindi na applicable. O bakit? Baka ganyan ang gagawin nila mga kababayan. Tapos, gagawin nila iyan after na ng election, di ba? May period na between the election and June 30 bago maproklama mga kababayan. Baka dyan nila tatrabahuin yung pagpapadisqualify dahil wala dito sa ating bansa. At most probably, ang pangalawang mas mataas na may boto dyan mga kababayan dahil sa ayuda ay si Nograles. Haharangin nila ang proclamation ni Digong. Tapos yung second ang papanalunin. Ganyan ba? Mga plano nyo, mga demonyo. Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, sana nga. Dahil eto garapalan na ito mga kababayan ngayon ang pagtitwist nila sa ating batas. Masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections. Sana, kung kaya. The target is to bring him home today, pero as we all right now know, it takes a lot of paperwork. Pero madalang pipi. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sabi ni Tatay Digong, wala siyang nikatiting na pinagsisisihan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.